pinakamadaming balloon. Yung nagmamahal talaga kay Gob. Kita mo, grabe bomba ni Kuya Lino. Kuya Lino, sige pa. Naka-anim na ako sa isa pa lang eh. Walang kwenta eh. Yung pump lang. Nakakailang balloon ka na, pre? Morning, sir. Talaga na. Morning. Tigas ng ulo mo. Morning. Ayun, pogi oh. Kamusta? Morning. Morning, sir. Morning. Thank you, yeah. Morning. Morning. Mami. Hi, good morning. Morning. Itong grupo, sir, ano? Solar Cyclist? Oh, morning, morning. Morning. Sir, morning. Morning. Sir, morning. Ang ganda ng jersey, oh. Morning. Morning. Tol. Morning, sir. Morning. Ito yung jersey ni Kuya Eric. Tsaka yung helmet niya. Sasama namin sana yung bike kaso hindi pa pwede.
Reseta Gob. Ayun, baka i-edit mo mamaya ha. Nandito si Gob sa gitna ha. Try natin. Magandang umaga, group! Yes, good morning po! So, marami nagmamahal sa kanya. Ngayon ko lang na kinikilabutan ako sa dami nyo. Sobrang dami nagmamahal. Ganon, si Gob kabait. Ganon siya makisama. So, ipapakilala ko sa inyo yung unang kasama ni Gob dito. Nagsimula sila sa FRBE. So, naging taon. So, ito yung mga kasama ni Gob. Sila yon. Nakikita niyo naman ang edad, di ba? Mga mukha lang bata pero iba na may edad na. Andito rin pala yung ginawa na grupo ni Eric, ang Psycho. Psycho Tribe. Psycho Tribe. Lakuan natin. Wala yung mga kabataan. Yan. Sila yan. Siyempre, pinipili. Ano si Gob mamili ha? Mamili rin siya ha? Iba ka Gob. Iba ka Gob. Iba ka. Batang bata tong kaibigan ni Gob. Sir. Ganda kayo sa umaga! Karuan! Taga-Padsay, si Lolo Jigs, Lolo Joe, 71 years old. Ako na siguro pinaka-senior dito. 71 eh. Nauna na si... Sino yung Pilipino. Sino yung nauwi sa Pinas? Gustong sabihin si Gob sa inyo. Quiet. Si Gob, ang nakadali kay Gob, cardiac arrest. Ako 5 beses na. 5 times. Inatake. 4 times. Nalagyan ng stent. 7 na ang stent ko sa aking puso. 7 na. Ang gustong sabihin ni Gob sa inyo, kung ano ang simptomas ng cardiac arrest at paano maiiwasan ang cardiac arrest. I'm speaking in behalf of God. Gob. Wala na siya rito, pero alam ko itong gusto niyang sabihin sa ating lahat. Unang-una, kailangan matuto tayong makinig sa ating katawan. Learn how to listen to your body. No? Yung pakikiramdam sa katawan. Si Gob, hindi namatay yon ng biglaan lang. There were symptoms ahead of that. I know that for sure. Dahil karanasan ko yan. 1 time sa operasyon, 50-50 ako. So I know what death is all about. I've been there. Galing na ako sa kamatayan. I went 50-50. At alam ko kung ano yung pakiramdam ng mamamatay. Sa 5 arrest ko, sa 5 atake ko, nakita ko kung ano yung mga simptomas. At itong gustong sabihin ni Gob sa inyo. Unang-una, pag meron kayong nararamdamang pangangalay, magmula rito sa balikat, eto sa point na ito, hanggang dito, simptomas yan. Okay? Nagbabay kayo, naglalakad kayo, minsan, nararamdaman nyo yan, pero binabaliwala. Simptomas yan. Pag merong medyo mangalay, hindi masakit, mangalay sa batok, simptomas yan. Pag merong nangangalay dito sa inyong panga, at parang naglalaway, simptomas yan. Okay? Ano yung preventive? Unang-una, syempre, lifestyle. Tayo naman ngayon, medyo maganda na yung lifestyle natin. Pangalawa, food. No? Alam nyo na siguro kung ano yung dapat iwasan.
Hindi ko sinasabing totally i-ban ninyo ang meat. Hindi. Ang sinasabi dito, i-regulate lang ng konti, no? Yung tulog, malaking bagay yung tulog, no? Ako naging abusado rin ako sa katawan ko, palainom ako, palapuyat ako. Pero ngayon, yung tulog ko regulated na, no? Malaking bagay yung tulog. Malaking bagay yon. Learn how to listen to your body. Pag pakiramdam mo natulog ka at parang alanganit, puyat ka pa rin sa umaga, hindi tamang tulog yon. No? Hindi tamang tulog yon. So alamin nyo kung anong tamang tulog para sa inyo. Pasalamat ako at nabigyan ako ng pagkakataong i-share sa inyo yan. At alam ko, yan ang gusto ni Gob. Maraming salamat. Mabuhay kayo! Ang tatawagin natin si Mr. Hiner, yung unang nagbigay ng bike kay Bob. Mr. Hiner, please. Ito yung kauna-unang nagbigay ng bisikleta kay Gob. Mataba pa si Gob nun. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat sa pagdalo nyo dito sa tribute kay Eric. Actually, ako pala si Hiner. Natutuwa ako dahil yung dati ilan lang kami nagra-ride, mga kasama Sharjah, Dubai. Kumbaga kami ang unang grupo ng Pinoy. Then, sunod na sila Charlie, yan, tagal na. Tapos, si Eric, kinuha ko siya sa trabaho ko sa Dubai Properties. Dahil alam ko magaling siya render, 3D for presentation. Magaling siya sa computer. Nagtuturo siya sa CAD. Matulungan yung tao na yan eh. Tapos, nung kinuha ko siya, may istorya pa na nagulat siya sa sweldo. Sabi ko, pag binigay sweldo na yan, ito sabi mo sa sweldo. Nagulat siya, hindi na ina-expect na gano'n. Noong time na yun, malaki. Tapos sabi pa niya sa akin, hati daw kami sa sweldo niya. Sabi, hindi pwede yun. Ayun, tapos magkasama na kami, then bumuha ko ng team. Kasama niya yung dati niyang kaibigan si Joe Max. Tapos, at that time, nagbibisikleta na ako noon. And then, Dubai Racers kami. Kasama ko kung kilala yan, si Coach Vic Senganyo. And then, nung nasa Dubai Properties na ako, so nakakolekta na ako ng bike, yung luma kong bike, ininganyo ko siya mag-bike. So, binili niya yung bike ko. Parang napilitan lang siya or nagdadalawang isip. So, that time yun, nag-start na siyang magbisikleta, natigil, tapos mag-bike ulit dahil nga sa katawan niya medyo malalaki sila noon. Long hair pa yan. Yun. Tapos noon, yung sasakyan ko naman, nagka-lisensya siya. Sabi ko, kailangan niya kotse. Sabi ko, bili mo na yan sa sasakyan ko. Binibenta ko ng medyo malaking halaga. Nung binabaan ko para sa kanya, ayaw niya pumayag. Sa halip na tumawad, gusto niya, mas malaki pang pabayad sa akin. So, ganun si Eric. Ayaw niya mga agrabyado ng tao. Kilala niyo na siguro siya. Saka matulungin yan. Kung anong meron siya, i-share niya. Kaya, siguro, kaya kinuha na siya ni Lord dahil sobrang bait niya. Ngayon, masasabi ko lang sa lahat, kagaya na sinabi ng kasama natin na makinig lang tayo sa katawan natin, magpakondisyon, at ingat sa pagkain. Ituloy lang natin ang ating pagiging pagbibisikleta. Yun lang. At maraming salamat. Okay, tatawagan naman natin yung nanay-nanaya ni Brother Eric, si Madam Shirley or Ate Shirley. Magsishare din siya ng mga thought para kay Eric. Teka po.
Lalakasan ko na lang yung boses ko malakas naman talaga boses ko magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. Magandang mga gwapo at saka tingnan nyo yung mga katabi nyo nga kung maganda o gwapo. Ang maisi-share ko lang sa inyo is that si Eric naging kasama namin mga 8 years na kaming magkasama sa bahay. So sa ganon, para siya naging adopted son ko at saka naging big brother sa mga anak ko, kay Tyrone at saka kay Charmaine. Just like anybody of you, sa inyo, yung mas younger kay Eric, big brother niyo rin ang tingin kay Eric. At saka yung sino naman na nakakanta-kanta kay Eric, big brother naman niya at saka big sister. So, sabi pa nga ng kapatid niya, extended family tayo ni Eric. Kasi alam niya na pag nauwi si Eric sa kanila, kinikwento niya yung buhay niya dito. Kaya sabi niya, masaya naman daw siya sa Dubai. Wala daw problema, ganun. Yung pala, hindi natin alam na siya pala, nang umuwi ng Pilipinas, nitong huli-huli niya, nagkaroon siya ng problema. Gaya ng sinasabi na nananakit yung shoulder niya, it was already a sign na masakit ang shoulder na, nagpahilot pa siya, nagpapintusa, tapos sinabihan siya na magpakonsulta doon sa Cadiz. Tapos sabi niya, malapit na ako umuwi, sa Dubai na lang ako magpapakonsulta. So wala naman kami communication sa kanya, at saka wala naman kami nakikita sa kanya na masama pakiramdam niya. Okay lang naman sa kanya, sabi lang niya may jet lag. So yun lang. Ang last namin na pag-uusap is yung Friday evening na nakumpuni na niya yung bike niya. Sabi niya, tita, magkikita tayo, ang balik ko is Sunday. Magkikita tayo ng Sunday kasi whole day ng Saturday nasa biyahe sila. Kaya sabi ko, maglo-long ride ka, katapos wala ka man lang warm up, mag-bike. Sabi niya, ay tita, ano lang naman kami, slow ride lang kami kung saan lang kami makakarating. Eh yun nga, nag-slow ride nga siya pero nag-break away. Kaya yun. Kaya kayo, wag na kayo mag-break away ha. Ganda. Dami dito. Ito, isa din to. Sama-sama kayo. So yun lang. We have to move on, we have to accept, and we should be thankful that Eric became a part of our life. So, accept na lang natin. It is very hard to accept, but we have to move on. So, we are just thankful na naging part siya ng buhay natin. Thank you so much, Eric. Thank you. Okay, so I would like to say a short prayer. Let's pray. Our Father, the Lord's Prayer for Eric. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Thank you so much, Eric. Thank you so much, Lord, for giving us. Maraming salamat po sa share. Okay. Sabi ko maiksi lang. Kung makikita niyo yung aso ni Eric, malungkot din eh. Oh. Iiyak din yan palagi. Ano yung luha ng aso niya? Hindi na nga nakapagkuko, mahaba na. Oo nga. Kagatin ko muna. Okay, ngayon naman po, mag-share lang, konting-konti lang, no? Bago tayo mangolekta. Huwag po kayong aalis, mangolekta po tayo, ha? So, nung na-meet ko po si Eric, very approachable na tao yan. Nung pumunta po ako rito sa Tawon, mapakumbaba. Lagi siyang may sinishare sa'yo o ibibigay. Sinishare sa'yo yung mga, kung ano-anong meron siya pagdating sa cycling. So, Eric is the best. Saan ka man naroon ngayon, alam ko sa sobrang bait mo at sa dami mong na mga kaibigan at nakasama. Alam ko, number 1 ka kay Lord. Oh! Nakasalamin. Ano masabi mo kay Ayun o. Gob, para sa'yo. Para kay Gob. Tagalan mo kay Master. Para kay Gob. Gob, happy birthday in heaven!
Ayun, oh. See you there. Ah, see